Ulitan yan, makakasama natin ngayon sa headline ngayon ang maritime law expert na si Attorney Jay Batumbakal. Magandang hapon po, Attorney Jay, Tony and Johnson. Hi, magandang hapon, Tony Johnson at ang lahat ng Good afternoon. nanonood at nakikinig. Salamat, Attorney Jay. Ano po ba ang magiging bentahe sa atin kung ipagagamit ng Canada yung kanilang satellite-based system? Ano ho ba ang makukuha nating datos dito? Well, marami, no? Kasi yung satellites ng Canada, very well developed yan. Alam mo kasi sa kanila, di ba, napakalaki ng bansa nila pero napaka-kaunti ng tao. So, ang naging sagot nila para mag-compensate for the absence of personnel and assets ay yung satellite technology talaga. So, they have some of the best satellite sensors available. So, I think nga, yung ino-offer nila na para makita yung mga dark vessels na yon, kakaunti pa lang yon sa total capabilities nila. No? Marami pa silang ibang pwedeng makita gamit yung mga sensors ng mga satellites nila. Oh, pero Attorney Jay, hindi ho ba sa mga nakalipas na taon o buwan, meron din naman mga nagpapakita kung anong mga barko ng China ang nakapwesto sa loob po ng West Philippine Sea. Hindi ho ba yun ang mga datos na dati na rin naman natin nakukuha? Well, hindi pa enough yun, no? Hindi pa sapat yun. Kasi yung lalo na pag commercially available o kaya yung mga open source na information, usually limited yan. Primarily, ang basis niya yung mga tinatawag na AIS, Automatic Identification System. Ito ay mga signals na tinatransmit ng bawat barko to satellites. Tapos, yung mga signals na yun, nare-record kung nasa ng position nila at mga location, mga directions. No? And base doon, makikita mo kung ano activity nila. Pero yung mga yun, yung mga transponder na yun, pwedeng ipatayin yun eh. So tapos marami ring vessel na hindi covered noon, lalo na kung less than 500 gross tons yung weight, no? Hindi na siya mandatory. Kaya marami pa rin na pwedeng makita na hindi nag-transmit ng signals. So yun yung advantage na in-offer nitong Canada, na kahit yung mga maliliit na barko na walang AIS o kaya yung mga nagpapatay talaga ng AIS, or yung mga barko mismo na hindi kailangan mag-AIS katulad ng mga military and law enforcement vessels. Actually, pwede nilang patayin yon to conduct yung enforcement operations. Makikita pa rin yon, no? Gamit nga itong mga ibang satellite sensors ng Canada. Pero Attorney Jay, kung sakaling man makita nga natin lahat ng mga barko na makakapasok sa ating karagatan sa pamamagitan nitong mga Canadian satellites, ano naman pong aksyon ang dapat nating gawin kapag natukoy nga natin, kung anong mga barko ang nadodoon? Well, siyempre, kailangan natin ngayon tingnan, i-prioritize din yung area at saka yung mga uri ng barko. Nasabi na rin doon sa report, no? Medyo may kakulangan na tayo ng assets, no? At dahil doon, kailangan magiging efficient lagi, no? At cost-effective yung gamit natin ng ating limited assets. Kumbaga, hindi pwedeng bara-bara lang, mauubos ang gasolina mo motor choices, tapos baka hindi mo pa rin natutumbok yung talagang importante, no? So sa tulong ng ganitong mga sensors, pwede mong gawing mas directed, mas strategic ngayon yung mga law enforcement and monitoring operations mo. So kung gusto mo na talagang maging effective, for example, maghahanap ka ng activity o kaya mga barko na talagang sasampulan mo ng iyong law enforcement at yun yung dapat magiging nagkakaroon ng parang trickle down effect din, no? Na ibang mas maliit na barko or iba pang activity ay medyo matitigilan na or ma-deter na siya, no? So yun yung maganda doon. You can get more you can get more effects for less bale, no? Dahil nga mas efficient na ngayon, mas targeted na ngayon yung ating activities. Opo. Attorney Jay, bagamat sabi mo hindi required sa maliliit na barko na laging naka-on yung kanilang AIS, pero sa malalaking barko na required, ibig sabihin may violation sila under maritime laws kapag pinapatay yung AIS? Oo, lalo na yan pag commercial vessels, no? Sa International Maritime Organization, required na sila na mag-turn on ng AIS. Pero depende sa bawat bansa kasi kung iyon gagawin nilang basihan ng kunwari ng criminal offense, no? At the very least, ang nagiging epekto noon ay yung mga insurance ng mga insurance companies ng mga barko, ginagamit talaga yung AIS data, no? Kasi makikita nila kung sino ang mali, sinong tama sa pag-navigate. So malaki yung naitulong ng
ng AIS sa mga insurance companies kasi ngayon pag kunwari may mga collisions, may mga banggaan o iba pang casualties, nagiging basis talaga ng decisions ng mga admiralty courts yung mga AIS data. Opo. So doon pa siya nagiging mas useful sa ngayon sa commercial side, no? Sa law enforcement side, ayan, depende ngayon sa bawat bansa. Opo. Attorney Jay, anong nakikita niyong mensaheng pinaparating nitong pakikipagtulungan ng Canada paggamit ng kanilang satellite sa Pilipinas? Anong mensahe niya sa international community or sa China mismo? Well, ang mensahe talaga nito ay nakipagtulungan ng Canada para nga puksain itong isang napakalaking problema, yung tinatawag nating IUU fishing, no? Illegal, unreported, unregulated. Yun yung uri ng fishing na talagang nakakaubos ng isda. Yun din ang nakakapinsala sa mga habitat, no? Mga coral, for example. Dahil doon, pinapakita ng Canada na gusto niya talagang tulungan ng Pilipinas na i-address nga itong mga ginagawa ng mga Chinese fishing fleet na talagang sinisira at inuubos yung ating mga pangisdaan. Opo. Hindi ho kaya makadagdag lamang sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China yung pagbibigay ng tulong na ito ng Canada? Hindi naman, no? Kasi nakita naman natin, iisa lang naman ang Canada na bansa, no? Marami pang ibang bansa na nagbibigay din sa atin ng tulong. Sa ngayon, nakakakuha rin tayo ng mga information sa kanila na nakakatulong sa pag-monitor natin sa dagat, no? Ito lang latest na announcement ng Canada, parang specially devised yung mga satellites nila para sa mga dark vessels at saka ginagawa na nilang libre. Kung tutuusin, pwede nating makuha yung capabilities na yun kung magbabayad tayo, kung bibilin din natin yun. No? Pero at least ito, international cooperation will get it for free and in a much faster time frame. Kasi ready na siya. Oo. Pero sa pagkakaalam niyo ba, Attorney Jay, ibang bansa ho rin ba ay merong satellite monitoring sa lugar na yan? Hindi lamang naman siyempre Canada, no? Kundi malamang pati yung China, minomonitor nila via satellite yung galaw ng lahat ng barkong pumapasok sa West Philippine Sea. Yes. Lahat ng may mga access sa satellite technology, lalo na kung mga advanced industrial countries, meron yan. Japan, Indonesia, kahit Taiwan, pinakita sa amin dati yung kanilang sistema, no? And that was mga 10 years ago, 10 to 15 years ago, nakita ko yung sistema nila. Talagang nag-i-invest yung mga bansa na yan doon sa pag-monitor ng kanilang mga barko, no? Mga fishing fleets nila, mga merchant fleets. Definitely, kung kita nila yung mga barko nila, pwede rin nalang makita yung mga galaw ng ibang barko, yung mga hindi sa kanila. So sigurado, dyan sa South China Sea at sa West Philippine Sea, marami ding mga nakatingin na dyan. Oo. Sige, Attorney Jay, maraming salamat po sa binigay niyo pong insights dito po sa pagpapahiram ng Canada sa kanilang satellite information system. Welcome po at magandang hapon ulit lang. Yan po si Attorney Jay Batumbakal, Maritime Law Expert mula po sa UP Diliman.